Kumusta ka naman dito, apo? Saan ka pa nanggaling at ginabi ka? Napalingon si Isabel sa kanyang lolo dahil sa tanong nito. Hindi siya makatingin ng diretso kaya nagkunwari siyang may hinahampas na lamok sa binti niya. Ano po? Diyan lang po. Sinamahan ko po si Sir Tristan. Kinagat ni Isabel ang dila niya dahil pautal-utal siya sa pagsasalita. Hindi malabong mahalata nila na kinakabahan siya. Kaya dinugtungan niya ang sinabi niya. Saka inilahad ang kanang kamay patungo kay Sebastian. Ito po pala ang amo namin. Mabait po siya, lolo, lola. Siya po si Sir Tristan. Ngumiti lang si Lola Chidora, habang gumuhit naman ang pagtataka sa mukha ni Lolo Emilio. Oo, nakilala na namin siya, Isa. Nagpakilala na ang amo mo kanina sa amin, di ba? Isa uling nakakailang at nakakabinging katahimikan ang bumalit sa buong sala. Maski ang mga kasambahay na nasa isang gilid, ramdam ang hiya ni Isabel. Lalong-lalo na si Ria na napatakip pa ng bibig. Habang si Manang Rosa, napailing na lang dahil napatunayan niyang hindi talaga kayang tagalan ni Isabel ang mga sitwasyong kagaya nito. Hoy Isa, ano ka ba naman? Umayos ka nga dyan? Kumalma ka, okay? Mahalata talaga nilang may tinatago ka sa kanila kung hindi ka aayos. Pangaral ni Ria kay Isabel na ngayon ay nagpapalit ng uniforme ang pangkasambahay. Hinubad na rin niya ang singsing na suot. Pinatago na muna niya kay Ria. Kasi naman hindi ko talaga inaasahan na pupunta sila dito agad-agad. Natataranta ako. Pakiramdam ko lalabas ang puso ko nung makita ko sila kanina. Hinirap ni Isabel si Ria matapos itali ang apron sa kanyang bewang. Teka nga pala, yung picture dun sa sala, yung wedding picture namin ni Tristan, baka makita nila. Kumalma ka nga sabi, okay? Ayos na. Natago ko na sila kanina. Lahat ng resibo ng kasal nyo ni Sir nakatago na. Ipinatong ni Ria ang pareho niyang kamay sa balikat ni Isabel upang bahagyang alugin. Sandali lang, para saan yun? Pigil ni Isabel na buong lakas na pinahinto ang ginagawa sa kanya ni Ria. Naalog yata ang utak ko eh. Ginawa ko yan para gumising ka. Kumalma ka kasi. Huwag mong isipin na may tinatago ka sa kanila dahil talagang kakabahan ka. Umakto ka lang ng normal kagaya ng lagi mong ginagawa. Paano? Ha? Anong paano? Napakamot si Ria sa ulo niya. Pati ako nai-stress. Pero ganito na lang ang gawin mo. Isipin mo na lang na ito ang first day mo bilang kasambahay dito sa mansyon. Hindi mo kailangang umarte dahil hindi naman mahirap yun. Chill ka lang. Gumawa ka ng gawaing bahay. Dumikit ka lang sa akin kapag may uutos si Manang Rosa. Tsaka ang pinaka-importante dito, kausapin mo si Sir Tristan bilang amo at hindi asawa mo. Basta yung kagaya lang ng dati. Napabuga si Isabel ng hangin at muling humarap sa salamin. Hindi niya alam kung hanggang kailan dito ang lolo at lola niya. Pero lahat gagawin niya para hindi nito malaman ang totoong relasyon nila ni Tristan. Oo nga't masaya siyang narito sila, pero mas pangungunahan siya ng kaba dahil sa sekreto niya. Alam niyang hindi niya magagawang kausapin ng lolo at lola niya nang walang daga sa dibdib niya. Nasanay huwag maging rason para madula siya. Samantala, masakit na ang panga ni Tristan sa kangingiti sa harap ng dalawang matanda na nakikipagkwentuhan sa kanya habang sila'y nasa pagkainan upang makapaghapunan. Mabait na bata yang si Isabel, sir. Magalang at napakasipag din. Lahat ng gawaing bahay alam niya. At alam niyo ba kung anong paborito nitong gawaing bahay? Pagkukwento ni Lola. Nakibit balikat si Tristan, hindi sigurado sa isasagot niya, pero itinuloy niya pa rin. Sa pagluluto, nagkatinginan na mag-asawa hanggang sa tumawa si Lola. Hinako, tumpak kayo, sir. Sumalubong ang kilay ni Tristan. Tumpak? Ibig pong sabihin noon, tama kayo sa hula nyo, ani Isabel. Saka binaba sa mesa ang dalang kakanin ng kanyang lolo't lola. Sir, tikman niyo po itong kakanin. Masarap po siya. Lalo na luto yan ni Lola. Hindi po kayo magsisisi. Hindi ka agad nakakaibo si Tristan dahil iba sa pakiramdam na tawagin siyang sir ng kanyang asawa. Sure, mamaya kapag tapos na ang dinner. Sige po, tumalikod na si Isabel at nakahanda na sanang bumalik sa kusina nang tawagin siya ni Tristan. Isabel, sumabay ka na dito sa amin mag-dinner. Pakitawag mo na rin yung iba, ani Tristan.
na siyang ikinabigla ni Isabel. Hindi niya alam kung magandang balita ito sa kanya dahil makakasama lang naman niya sa iisang mesa ang kanyang lolo't lola na walang kamalayan sa nararamdaman niya. Ginawa niyang inutos ni Tristan, tinawag niya ang 4 na kasambahay at ang nag-iisang driver nito na magtungo sa dining area upang magkasabay-sabay silang kumain ng hapunan. Lahat ay nagtataka. Subalit minsan lamang ito mangyari kaya sinulit na nila. Ang dating mahabang mesa na madalas iisa o 3 tao lamang ang laman, ngayon okupado ang lahat ng upuan. Nanibago si Tristan. Subalit na makita ang galak sa mukha ng bawat isa, kahit paano may tuwa siya sa loob. Napuno ng kwentuhan ng mesa na pinangunahan ng lola ni Isabel na tila hindi nauubusan ng kwento dahil sa dami ng baon nito. Ang masungit at istriktong si Manang Rosa tila nakahanap ng kaibigan dahil magkasundo kaagad ang dalawa, habang ang lolo naman ni Isabel kausap ang driver na si Manong Cesar. Nalaking probinsya rin kaya ang dami rin nilang napagkwekwentuhan. Pasimpleng tumingin si Isabel kay Tristan na halos katabi lang niya dahil nasa dulo ito ng mesa at siya na may nasa kanang bahagi at kaharap ng lola niya na nasa kaliwang bahagi naman ni Tristan. Maingat niyang kinuhang atensyon nito upang siya makahingi ng tawad. Sorry, walang boses na wika ni Isabel pero nakuha naman ni Tristan ang pinararating niya. Tumangulang ito para bang sinasabing ayos lang ang lahat. Napabugan na lamang si Isabel ng hangin. Ay siya nga pala, maitanong ko lang sa inyo sir, kayo ho ba'y may asawa na? Tila dumagundong ang mundo ni Isabel sa tanong ng kanyang lola kay Tristan, na halatang nabigla rin sa narinig. Madaldal at matanong talaga ang kanyang lola, pero ni minsan hindi niya akalain ang simpleng tanong magiging dahilan para siya manlamig. Pagpawisan, kumabog ng sobrang lakas ang kanyang dibdib. Lola, ano ho ba yung mga tanong nyo kay sir? Pinilit na kumalma ni Isabel, pero halatang halata sa boses niya ang kaba. Sumimpli siya ng tapik sa ilalim ng lamesa kay Ria, na nasa kaliwa niya, para sana humingi ng tulong pero sumagot si Tristan. Wala pa ho akong asawa. Anito, na nagpakalma sa nagwawalang puso ni Isabel. Ang mga kasambay sa mesa walang kibo, pati rin si Manong Cesar na nagtataka man, pinili nitong manahimik na lang. Tama, wala pa hong asawa ang amo namin. Pihikan po kasi siya sa babae. Pabirong gatong ni Isabel na pinili tumawa. At dahil sa kaba, hindi na niya nagawang makapag-isip ng tuwid. Sir Tristan, subukan niyo na po yung kakanin na dala ni Lola. Masarap po talaga siya, lalo na yung pinakaibabaw dahil may yema po siya. Gamit ang tinidor, tumusok ng isang hiwa si Isabel ng kakanin. Saka humarap kay Tristan, na sa halip na sa pinggan nito ilagay, itinapat nito sa bibig upang isubo. Lahat natigilan at tila ba huminto ang oras sa pagkainan. Walang nagtatangkang magsalita o gumalaw. Lahat ng atensyon nasa 2 tao na hindi maipintang itsura, lalong-lalo na si Isabel, na bago pa man maisalba ang sitwasyon, sa ginawa niya, tuluyan itong tinapos ng isang bagong dating na bisita. Wow! Ang sweet naman ng mag-asawa! Nakangiting komento ni Javier na kapapasok lang sa loob ng mansyon. At walang kamalay-malay na ang simpleng komento niya maaaring magdulot ng peligro. Hindi naman masyado, sakto lang. Sa kabila ng katahimikan na bumabalot sa pagkainan, muling isinalba ni Manang Rosa ang sitwasyon ni Isabel. Pataguniyang tinapik ang kamay ni Manong Cesar na nasa tabi niya at pababakas dito ang pagtataka. Ngunit nang makita ang tila nangungusap na mata ni Isabel na nakatingin sa gawi nila, sumabay na lang siya sa agos kahit naguguluhan din siya. Nakita niyo pala kami? Di ko akalain na matalas ang mga mata niyo, Sir Javier. Ni Manong Cesar. Saka inangat ang kamay nila ni Manang Rosa upang agawin ang atensyon ni Lolo at Lola. Hindi niya alam kung anong nangyayari pero hinihiling niya na sana hindi ito makarating sa kanyang asawa dahil pamilyado na siya. Ha? Kunot ang noon ng natatawang si Javier. Tsaka muling ibinaling ang tingin kay Isabel at Tristan na sumenya sa kanyang makisabay na lang. Teka, ano bang... Sir Javier! May package po palang dumating sa inyo kaninang hapon. Tumayo si Ria saka lumapit sa kanya at may ibinulong.
Sir, makisama na lang po kayo ngayon. Nakasalalay po ang buhay ni Isabel dito. Ha? Ang muling salitang lumabas sa bibig ni Javier. Lalo siyang naguluhan sa nangyayari sa paligid. Did I miss something? Yes, sir. I miss you too. At tagumpay na naagaw ni Ria ang atensyon ng lahat dahil sa kanyang malayong tugon sa tanong ni Javier. Ramdam niya ang buong katawan niya. Ang sobrang hiya. Kaya sinulit na niya yon. Nandun po yung package niyo sa kwarto, sir. Samahan ko na po kayo. Hindi na pinagsalita pa ni Ria si Javier dahil dali-dali niya itong hinatak paalis sa dining area at pinagdasal na sana tagumpay niyang nailigtas si Isabel gamit ang pamamahiya na rin niya sa kanyang sarili. Ay pagkalaki ng kwarto. Kasing laki na yata ito ng bahay natin sa probinsya, Isa. Namamanghang wika ni Lola nang makapasok sila ng guest room. Natutuluyan nila ngayong gabi. Tama nga ang sinabi mo. Malapalasyo nga pala itong bahay na to. Napakalaki para lang sa iisang amo nyo ah. Wala pa siyang pamilya? Lola, hindi po ba't sinagot na yan kanina ni Sir? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Nasaan ang magulang niya? Talaga bang sarili lang niya itong buong mansyon na to? Ayun po ba? Napakamot si Isabel sa ulo saka inayos ang sapin sa kama. Meron naman po siyang kasama dito sa mansyon, pero nasa ibang bansa po sila ngayon. Ay ganun ba? Mabuti naman. Mahirap at malungkot kapag mag-isa ka sa buhay, lalo na't ganito kalaki ang bahay mo. Anito, saka nilapitan ng asawa niyang kumukuha ng gamot na kailangan itong inumin ngayong gabi. Buong akala ko'y masungit at suplado ang amo mo, gaya ng kwento mo sa akin noong sa telepono. Di naman pala ganun, apo ah. Mabait at magalang na binata. Bahagyang uminti si Isabel, pero hindi pa rin naaalis ang takot sa loob niya dahil sa nangyari kanina. Wala talaga nagagawang tama ang nerbyo sa kanya dahil kamuntikan na niyang mailaglag ang sarili sa balon. Mabuti na lang naroon si Ria, si Manang Rosa at si Manong Cesar upang isalba siya. Isama na rin yung mga kasambahay na nanatiling tahimik. Malaking tulong rin yun na pagtakpan siya. Ay apo, may itatanong lang ako sa'yo. Sana magsabi ka sa amin ng totoo. May gusto ka ba sa amo mo? Mula sa pag-aayos niya ng kanyang higaan, tila tumigil ang tibok ng puso niya nang marinig ang tanong ni Lolo Emilio. Tumayo si Isabel ng maayos. Saka siya nilingon. Lolo Emil, saan naman po nanggaling ang tanong na yan? Bakit po ganyan ang tanong nyo? Isa, ay hindi kami pinanganak ng lolo mo kahapon para hindi mahalata ang mga kilos mo kanina. Dagdag pa ni Lola. Saka siya nalapitan at pinaupo sa gilid ng kama. Siya ba yung tinutukoy mo noon na crush mo? Tristan ba ang ngalan ng tao na nagugustuhan mo? Natahimik si Isabel. Ngumiti naman ang dalawang matanda sa harap niya. Apo, walang mali kung magkagusto ka sa kanya. Dahil binata pa rin naman siya kagaya ng sinabi niya kanina. Ay huwag kang mahiya sa amin ng lolo mo. Dahil dumaan rin naman kami sa gayaan. Ani Lola. Saka hinawakan ng kamay ni Isabel. Pero sana huwag mong kalimutan ang lagi namin paalala sa iyo. Huwag magmamadali dahil may tamang oras para sa lahat ng bagay. Tama ang lola mo. Tsaka hindi ka na bata sa paningin namin simula nung lumawas ka patungo dito sa syudad. Ang dami naming napagtanto, Isa. Isa na doon ay ang mabilis mong paglaki na noon lang kinakarga ka pa namin. Pero ito ngayon, mas matangkad ka na ng bahagya sa amin ng lola mo. Wika ni Lolo Emilio. At pasimpleng pinunasan ng luhang nagbabadya sa mga mata. Kaya mo na magdesisyon at humanap ng mga paraan na makakatulong sa amin. Alam kong mahirap magsakripisyo. Kaya lubos kami nagpapasalamat sa ginawa mo, apo. Natulala na lamang sa kawalan si Isabel. Pahina ng pahina ang tibok ng puso niya. Na para bang anumang oras, hihinto ito. Dahilan para ikamatay niya. Ang daming tanong na tumatakbo sa isip niya. Nahuli na ba siya? Alam na ba nila na nagsisinungaling siya? Batid na ba nila ang relasyon nila ni Sebastian? Ano po bang ibig niyong sabihin? Nilipat-lipat ni Isabel ang tingin sa lolo at lola niya. Alam niyo na po?
Syempre alam namin yun ng lolo mo, sagot ng lola niya. Isa, alam namin na nahihirapan kang tumira at makibagay dito sa syudad dahil lumaki ka sa probinsya. Mahirap din para sa amin na kailangan mong lumuwas para makapaghanap ng trabaho dahil nga mas maraming oportunidad dito kaysa sa atin. Apo, ayos lang sa amin kung ayaw mo na. Pwede ka nang sumama sa amin pa uwi bukas. Total, yung mga maintenance ng lolo mo, libre na naming natatanggap mula sa mayor natin. Hindi mo na kailangan magtiis. Lalong nawalan ng sasabihin si Isabel. Buong akala niya nung una alam na nila ang totoong sitwasyon niya. Kaya nakahinga siya ng maluwag. Pero matapos niyang marinig ang mga sinasabi ng lola niya, bumigat na naman ang dibdib niya. Hindi siya maaaring umuwi. Dahil kung gagawin niya yun, ang inaakalang gamot na libreng ibinibigay sa kanila matitigil. Lola, masaya naman po ako dito. Sa una mahirap dahil nakakapanibago, pero unti-unti nakakaya ko naman po. Mabait po mga tao dito kaya huwag po kayong mag-alala sa akin. Ngumiti si Isabel sa mga ito. Maayos po ang lagay ko dito at hindi po ako nagsisisi na dito po ako napadpad sa mansyon na to. Nagkatinginan na mag-asawa mula sa kaninang pag-aalala nila. Sumilay naman ang kakaibang ngiti sa labi nila. Ay dahil ba sa amo mo? Napakurap si Isabel. Napalunok at umiwas na lamang ng tingin. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit bigla siyang nahiya. Ganong katotohanan naman ang sinasabi nila. Hay nako, ang apo namin ay dalaga na talaga. Nabigla si Isabel. Nung kurutin siya ng lola niya sa tagiliran niya. Sabihin mo nga sa akin, magkasintahan ba kayo niyang si Tristan? Lola naman, nag-date ba kayo kanina? Hindi kasi ako naniniwala na sinamahan mo lang siya sa kung saan. Dahil naging gawain ko rin ng ganyan nung dalaga pa ako para makipagkita dito sa lolo mo. Saan kayo nagpunta? Wala po, mali pong iniisip nyo. Yung totoo apo. Ako ayos lang naman sa akin kung magkaroon ka ng kasintahan. Basta ipakilala mo muna sa amin. Dagdag pa nito. Pero baka magkaroon tayo ng problema sa hinaharap kung ang binatang iyon ay napakayaman. Di naman sa ibinababa ko ang sarili natin, iha. Pero ayokong may umapak sa pagkatao mo. Ayokong dumating ang araw na may susugod sa amin at bibigyan kami ng malaking pera para makapaghiwalay ka. Ay, sus Mariosep Chodora, kailayo na nang narating ng imahinasyon mo. Masyado ka nahihilig sa mga palabas na pinapanood mo sa telebisyon. Pagsingit ni Lolo Emilio. Basta apo, kung magkakaroon ka ng kasintahan, ipakilala mo muna naman sa amin. Walang kaso kung malayong agwat ng katayuan natin sa buhay nila. Pero kung mahal ka naman niya, at kaya kang ipaglaban, ay suportado ako sa inyo. Isang simpleng ngiti lang ang tinugon ni Isabel sa payo na narinig niya. Mayroong parte sa kanya na nagagalak dahil handa naman pala silang tanggapin ang ideya na magkakaroon sila ng kasintahan. Pero ganito rin kaya magiging reaksyon ng lolo at lola niya kung sakaling malaman nila na meron na siyang asawa. Napabuga si Isabel ng hangin bago tumayo at harapin ang mga ito. Maraming salamat po sa inyo. Pero sa ngayon, kailangan na po nating magpahinga dahil bawal po mapuyat sa inyo. Kung may kailangan po kayo, nandun lang po ako sa kabilang kwarto. Katukin nyo lang po yung pinto doon. Kami lang po ni Ria ang nandun. Laking pasasalamat ni Isabel nang hindi na sila nagtangkapang pag-usapan ng tungkol sa pag-ibig. Dahil sa totoo lang, nakokonsensya siya sa pagtatago niya at natatakot siya na baka madulas na naman siya. Kaya kahit gusto pa niya makasama sila, pinagpaliban na niya muna. Lumabas si Isabel ng kwarto na bagsak ang balikat. Ngunit halos mapatalon siya sa pwesto niya na makita si Tristan na nakatayo sa harapan niya. Ngumiti siya, ngiting kabado, dahil baka narinig nito ang pinag-uusapan nila sa loob. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Isabel. Mababakas ang kaba sa mukha niya. Halos kararating lang, tugon ni Tristan. Subalit ang totoo, narinig niya ang ilan sa mga pinag-uusapan nila sa loob. Ganun ba? Tumangutango si Isabel. Naghihintay kung may sasabihin ba ang lalaki sa harap niya, pero nanatili itong nakatingin sa kanya. Tristan, kaya kong gawin. Bigyan mo lang ako ng panahon. Ani Tristan. Saka tumalikod at naglakad, paalis, na para bang nag-iipon pa ito ng lakas ng loob para sabihin ang katagang yun. Ang alin?
Takang tanong ni Isabel. Saka lumingon sa paligid niya. Pero siya lang naman ang taong nasa pasilyo. Napayakap siya sa sarili. Meron ba siyang ibang kausap bukod sa akin? May nakikita ba siyang iba? Ano yun, multo?